Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Ayon sa mga eksperto mga ka-Wonder, no, ng mga tungkol sa mga politika, political analyst, political strategist, political scientist, no? Sila po yung nag-formulate at inaral nila, nag-browse, nag-brainstorm, nagsaliksik, no? They dig deeply to find out which form of government is the best para sa ating bansa. At dito ay natagpuan itong tatlong combination, no? Mausay yung federalism, yung parliamentary na sinasabi natin na magiging prime minister ang isang pangulo, at yung isa, yung gamit natin ngayon, yung unitary, yung presidential. Pero dito sa inaral nila, nakita nila na ito ang perfect dito sa ating bansa. Bago natin pag-usapan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% po mga ka-Wonder, libre ang pag-subscribe. Kaya ano pa inaantay nyo? Pindutin nyo na po yung subscribe button, piliin nyo yung all, pagkatapos pindutin yung bell icon. Marami pong salamat. At ito nga, ano ba yung kombinasyon na mga ito na form of government? In fact, tatlo po itong form of government na kinombine. Yung federalism, yung unicameral, at yung presidential. No? Itong tatlo. Ngayon, anong mangyayari na kapag itong tatlong sistema na ito ay kinombine? Ito po ni-record ko at ginat down ko habang nagsasalita yung mga matatalinong political analyst, strategist, tsaka scientist. Ni-record ko po yan at ito po tinype ko at inedit ko para i-share ko sa inyo. So ano mangyayari kung itong tatlong form of government na ito ay magkakasama-sama? So, bawat isa ay may control sa different part of government. Halimbawa, itong federalism, no? Federalism, na-discuss na natin yan sa unang video, no? It divides power between the national government and regional governments, no? Dito sa atin, region 1, 2, 3 hanggang doon sa Mindanao. So, hinahati dyan yung power between them, between the national government, yung pinaka-head, yung pinaka sa hierarchy, at itong mga nasa region, hinahati yung power. At yung unicameral naman mga ka-Wonder, no? Ngayon meron tayong bicameral. Bicam means two. Dalawang kamara, no? Yung Senate at saka itong House of Representatives. So magiging unicameral siya, legislature. Ginagamit na lang dito magiging isa, one legislative chamber na lang. Hindi na ito two chambers, no? Nagagawa ng batas. Alam natin pag legislative, sila yung gumagawa ng batas. And then yung pangatlo, itong presidential system na meron tayo ngayon. Yung mga citizens, mga ka-Wonder, kagaya natin, ay makakapagboto tayo sa presidente separately, no? Doon sa legislature. Separate, mga ka-Wonder. Halimbawa, no, i-explain natin, mga ka-Wonder. Isipin natin yung government ay parang isang kumpanya. Kung kayo po ay nakapagtrabaho na sa isang company, maintindihan niyo po ito, no? Halimbawa, yung federalism, ito yung nagde-decide kung saang office o kung sinong office ang mag-handle ng ganitong job, no? Sino bang mag-handle niyan, hahawak ng trabahong ito. At sa unicameralism naman, mga ka-Wonder, ito yung nagde-decide na how decisions are approved. Paano i-aprubahan yung mga desisyon dyan sa unicameralism. At pagdating sa presidentialism, ito yung nagde-decide kung sino yung mamumuno sa buong organization. So yan tatlong yan i-combine at yan po yung magandang form of government ng ating bansa. At pag-usapan natin mga ka-Wonder, paano ba na-distribute yung kapangyarihan, yung power? So sa federalism mga ka-Wonder, ang main idea rito, no, ay yung power o yung kapangyarihan ay shared, hinahati. Hindi ito nakakonsentrate sa isang gobyerno lang.
hindi ito nakakonsentrate sa Maynila lang. Bawat probinsya ay nakakashare ng power. Hindi lang yung Maynila. Kaya ang mga key points nito mga ka-wonder, yung national government, hahawakan niya, ang hawak niya, nationwide. No, yung concern niya, kagaya ng defense, nabanggit na natin doon sa unating video, no? Dito sa foreign affairs and national policies, hawak yan ng national government. Pagdating naman sa regional governments, itong mga probinsya, no, na ma-manage niya yung local concerns, no, kagaya ng education, no, transportation, healthcare, and yung policing, no, paggagawa ng mga polisiya. Depende sa constitution mga ka-wonder na isusulat, no, kasi doon sila magbabase. Ngayon, yung mga citizens kagaya natin ay makakatanggap doon sa mga probinsya din, lalo na kasi hati na nga, pantay na, ng mga serbisyo mula doon sa both levels of the government. Di ba mas maganda siya mga ka-wonder para sabay-sabay uunlad? No? At yung mga regions na yan, yung sinasabi nating region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang sa Mindanao, no, pwede silang gumawa ng sarili nilang policy, no, na nagsusut o fit sa kanilang kultura at ekonomiya. Yan ang kagandahan dyan. No? Na-discuss na nga natin yan dun sa federalism. Yun nga lang, wala tayong na-discuss dun na unicameral at presidential. Pero dito, magkakasama yung tatlo. Ngayon, bakit importante yun mga ka-wonder? Kasi, yung bawat magkakaibang rehiyon ay may magkakaibang pangangailangan. No? Halimbawa, etong farming. Diba? Hindi naman lahat ng region may best o may resource o dun sila kilala sa farming din ba lahat? Hindi. Kaya halimbawa, itong farming province, yung mga Nueva Ecija, yan, mga farming yan. Sila ay magfo-focus sa agriculture. No? At itong mga highly urban city, mapaprioritize nila yung transportation at housing. So, hati, kung ano yung depende sa kultura, di ba? At dun sa kanilang economy. So, maganda ng pagkakahati nito, pagkakadelegate. Kaya ang advantage niyan, mga ka-wonder, maraming local autonomy. Yung mga probinsya-probinsya na yan, na hindi na umaasa sa Maynila. Kasi bakit? Local na ang autonomy. Bawat probinsya ay autonomy. May sarili silang government. Self-propagating, autonomy, self-governing, yan ang maganda mga ka-wonder. At less yung concentration ng power dito sa Maynila. Akad dun sa capital, no? Pinaka sentro. Less kasi hati na nga. Shared nga eh. At yung government mga ka-wonder, mas magiging responsive sila sa pangangailangan ng mga local, ng mga rehiyon na ito. Na hindi na magreklamo, halimbawa Mindanao, feeling nila they're left behind, neglected, pero hindi. In this form of government, pantay-pantay. Pangalawa, yung lawmaking under unicameral. No? Lawmaking, itong legislature, itong Senado, at saka itong House of Representatives. Ang main idea niya mga ka-wonder, magiging isa na lang. Wala ng Senado, wala ng House of Representatives, iisa na lang sila. Unicameral nga, uni means one. Isa na lang yung sinasabing legislative chamber. Hindi na dalawa. No? Magdedebate dyan, no? At papasabay itong batas na to. Iisa na lang magpapasa ng batas. Kasi nangyari niyan, gagawa ng batas ang Kongreso. And then isasubmit nila sa Senado para ipasa. At kung papasa, dadalhin sa Presidente para i-finalize, pirmahan. Vice versa, ganun din ang Senado. Gagawa ng batas, dadalhin sa House of Representatives, pipirmahan kung ipapasa o hindi. Diba? Minsan nagdedebate pa. Ang tagal may ipasa ng batas. Marami pa yung debate. Kaya yung key points dyan mga ka-wonder, no? Itong mga bills na ito na batas, ay yung pagdadaanan nito ay iisang chamber na lang. Wala na yung Senate at saka yung House of Representatives, unicameral na lang, pinag-isa na lang sila. Instead na dalawa. At magiging fewer mga ka-wonder. Kakaunti yung mga delays habang itong legislative process ay nangyayari. No? Konti na lang, hindi yung daming batas na nakatenga na hindi natapos na lang sa termino, hindi pa naipasa yung iba na kailangan talaga.
Diba? At isa pa, yung government spends less money. Konti ang gagastusin ng gobyerno sa mga, of course, pagdating dito sa operating ng dalawang chamber, mas magastos. Dito, isa na lang. Kaya less ang paggastos ng pera dahil isa na lang yung chamber. Kaya ang advantage, mga ka-wonder, no? Yung batas ay maipapasa ng mas mabilis. Yan ang kagandahan. At yung decisions, mga ka-wonder, ay mas magiging efficient. Diba? It will be more, or it will be made more efficient, mga ka-wonder, or efficiently. At isa pa, yung lower administrative cost. No? Mas, dyan lang sa Senado, kada session, ilang milyon daw nagagastos. Grabe. Doon pa sa House of Representatives. Di po ba? Kung iisa na lang, at nagamit pa yung ibang mga advantages, lower cost, di ba? Mas mabilis, di ba? Kaya sa dito, yung decisions are made more efficiently. Hindi po ba maganda yan? At yung mga posibleng problem, alam natin sa lahat ng form of government, hindi perfect. May mga possible problems, mga ka-wonder. No, wala kasing second chamber, kagaya ng Senado at Kongreso, na magdo-double check dun sa mga bills na naipasa. Pero hindi naman yan problema. Pwede naman kasi sila magtalaga dun mula rin sa unicameral na siyang naka-assign na mag-review nito mga bills o ma-double check itong mga bills, mga ka-wonder. Ibig sabihin, mga ka-wonder, yung mga mistakes daw kapag hindi double chamber, maari daw ma-overlook, hindi raw mapansin at hindi ma-check, no? Or poorly written yung mga laws. Yung mga laws hindi maayos ang pagkakasulat o pagkakapasa o yung mga batas na ginawa, mga ganun, ano? Parang na madali raw ipasa itong mga poorly written laws. Yun yung disadvantage. At majority groups could dominate lawmaking daw. Pero alam natin may mga remedyo dyan, mga ka-wonder, na maari niyan gawin sa loob din ng unicameral na itong nakikitang problemang ito ay mariresolbahan naman. Kaya ang simpleng example niyan, mga ka-wonder, halimbawa, gumawa ka ng essay, no, writing an essay, kunyari, sumusulat ka. Sa bicameral, dalawa yung teachers na magre-review ng work mo. Sa unicameral, isa lang daw. Pero then again, pwede naman niyang solusyonan. Ano? Pwede naman solusyonan yan na mag-a-appoint yan, maglalagay para punuan itong itong kulang, itong problema na ikita. No? It is faster, sabi nila, negative, no? But there's a greater chance of missing errors. Baka raw hindi makita yung mga errors. Gaya nga ng sinabi natin, pwedeng maglagay dyan ng separate to double check. Pangatlo, mga ka-wonder, pagdating dito sa executive leadership, under presidential nga, itong sa presidential system, ang main idea kasi, mga ka-wonder, na ang presidente ay elected directly ng tao. Gaya na nangyari ngayon, binoboto natin. Kaya ang key points niyan, mga ka-wonder, ang presidente ay nagsiserve, no, sa isang fixed term. At yung executive branch ay separate from the legislature, which is itong nangyari nga. Yung sinasabing executive, legislative, and judiciary. Separate powers, co-equal, no? At yung mga cabinet members are appointed by the president, kagaya yung nangyayari ngayon. Ito po yung pinag-usapan natin dyan, pero i-combine nga natin itong tatlo. Kaya ang advantages dyan, mga ka-wonder, stable yung leadership, no? At malinaw yung accountability, kasi in-appoint yan. Ikaw ang mangmemuno dyan. Presidente ang mga alter ego niya yan. Siya yung nakasentro at accountable sa mga yan. Kaya nga nung nakaraan, pinagpapalitan niya Kasi nakita niya parang may mga lapses, hindi natutugunan yung gusto niyang mangyari, kaya pinapalitan. No? At isa pa sa advantages, yung government continues operating even legislatures or legislators disagree. Pwede niyang ipatuloy yung operation. No, kahit na itong mga mambabatas ay mag-disagree. Pero yung posibleng problem nga, na gaya na nakikita natin ngayon, dahil ito yung ating form of government ngayon, na kapag ang presidente at itong legislature ay may disagreement, politically, mangyayari niyan, mga ka-wonder, yung mga laws ay madidelayed. Kasi nga, meron silang disagreement. Ano?
Yan yung problema na nakikita rito sa form of government natin. Ang tawag doon is gridlock, no? Political gridlock. No? Kaya ang example nito, halimbawa, ang presidente gusto niyang i-increase yung education fund. Taasan, kagaya ng ginagawa niya ngayon. Pero itong legislature naman, nagre-refuse. Ayaw nilang i-approvehan yung budget kasi nag-a-approve ng budget dito. Itong legislature. No? At kapag na-approve na yan, kagaya nitong GAA, pipirmahan na yan ng presidente. No? Kaya ang resulta niyan, yung mga polisiya ay hindi mag-move forward. Kasi nga gridlock. No? Kasi ayaw gumalaw nitong isa, itong isa. Nagkakaroon ng standoff politically. Kaya dapat may harmony. Pang-apat, paano o yung itong tatlong sistema na to, how they work together. So how these three systems work together. Sa federalism, ito ay dinidecide kung sino nga yung may power. Who has, no? Which powers? Sino yung may power sa ganito? Sa ganyan. No? Sa unicameralism naman, ito naman yung mabilis ang paggawa ng batas. No? Makes laws quickly. Mabilis. Dahil nga wala na, hindi na dalawa yung chamber. Sa presidentialism naman, executes. Kasi executive yan ang presidente. And enforces those law na ginawa rito sa youth legislature. Kaya together, mga ka-wonder, itong regional governments na magmamanage ng mga local affairs. At itong national legislature naman ay mag-create ng mga federal laws. At itong the president implements naman itong mga laws sa buong bansa. Kaya maganda ang combination ng tatlo. Isipin mo lang ito na gaya ng isang sports. Kunyari, basketball sa isang team. Yung regional government, yung player na to, sila yung kino-cover nila yung iba-ibang posisyon. No? Yung mga posisyon dyan, sila yung magko-cover. Pagdating sa legislature, sila yung gumagawa ng game plan. At pagdating sa presidente, siya yung team captain. Ano? He makes sure na yung plano ay nakikarried out. Yung team play, yung ginawa niya, yung plano ng game, ay sinisiguro niya na ito ay nangyayari para sa success. Di ba maganda, mga ka-wonder? Itong tatlong form na ito na pinag-isa. Pwede yan, mga ka-wonder. Panglima, yung advantages, mga ka-wonder, ng kombinasyon na ito, no? Magkakaroon ng faster governance. Mabilis. Bakit? Kasi mga ka-wonder, isa na nga yung chamber na magpapasa ng batas, ng mga batas. No, yung presidente ay may fixed term, no? At patuloy sa pag-govern niya. At itong mga regional governments, hindi sila laging mag-iintay mula dun sa national government, gaya na nangyayari ngayon na inaantay pa rito sa Maynila. Yung pondo, minsan yung tulong kasi kapos. Kaya ang resulta, mga ka-wonder, yung government magre-respond ng mas mabilis, di ba? Habang may disaster. Di ba? May mga disaster, ang daming mga disaster, ang tagal matugunan dahil magmumula pa minsan sa Maynila. Pag medyo madili, yung mga kalapit na nakakaluwag-luwag. Di ba? They can respond more quickly during disasters. Ano pa? Yung mga health emergencies. Mabilis ang tugon. Mga economic crisis. Mabilis ang pagpupuno, pagtugon. Di ba? Mabilis ma-address yung mga issues. Isa pa, yung sinasabing greater regional development. Yung mga region na yan, magkakaroon ng mas maganda, mas malaking pagde-develop. Bawat region kasi, mga ka-wonder, makakapaglikha ng mga programa base sa kanilang mga pangangailangan. Halimbawa nga, no, gaya na sabi natin kanina, itong coastal province, no, may improve yung may mga economy dyan, yung mga kultura nila, yung mga source nila, kagaya ng mga fisheries. May improve ng gusto yan. At ito namang mga province na malabundok, mga mountain province, madedevelop itong eco-tourism. Di ba? An industry city naman, yung industrial city, makakapag-build ng mga factories. Kasi nga, hati. Kung kanino ibibigay itong mga ganyan. Kaya, sabay-sabay ang paglago dahil hati, no? Balanse.
Kaya ang resulta, yung development ay mas magiging balanse, mga ka-wonder, sa buong bansa. Hindi ba maganda, mga ka-wonder? Yung combination ng tatlo. Isa pa, ini-improve yung accountability. Ito yung problema. Kaya ngayon, nililitis dyan sa impeachment. At marami pang nakita mga corrupt, no? Na talagang hindi nila yan magagawa pangungurap. Kasi bakit? Dito sa form of government na combination ng tatlo, improve yung accountability. Malalaman ng citizen kung sino yung responsable. No? Halimbawa, yung presidente, national executive decisions. Siya ang may hawak niyan. Siya ang responsible dyan. Pagdating naman sa legislature, yung mga ginawa nilang federal laws, sila yung responsible dyan sa mga federal laws. At pagdating sa regional, itong regional governments, yung local services. Hindi ba balancing at hating-hati pagdating sa improved accountability? Diba? Kaya ang resulta, mga ka-wonder, yung mga botante na tulad natin, alam, no, kung sino yung may deserve ng papuri o ng criticism, ng pagbayo, ng paghusga, ng pagbanat. Alam ng mga botante. And then, at the same time, alam kung babotohin pa siya o hindi. Hindi ba? Kitang-kita. Isa pa, yung pagtaas ng political participation. No? Kasi sa federalism, mga ka-wonder, naglilika ito ng maraming elected positions. Halimbawa, governors, bawat region may governor. Regional legislators, kasi nga gagawa sila ng sarili-sarili nilang batas. Autonomy. At local officials. No? Kaya mas mahusay ito. Naka-concentrate, naka-focus. Kaya ang resulta, mga ka-wonder, maraming mga citizen na tulad natin, no, na makapag-participate sa gobyerno. Hindi ba? Lahat bayanihan, tulong-tulong. Kaya yung leadership, mga ka-wonder, pwedeng mag-emerge o magmula mula dito sa mga maraming rehiyon. Hindi lang dito sa Maynila, sa capital, minsan padadala ka sa probinsya. Dito galing sa Maynila lahat, yung mga nandiyan leaders sa mga provinces. In this case, pwedeng mag-emerge mula mismo dun sa lokal. Isa pa, mga ka-wonder, yung innovation through regional competition. Ito yung maganda. Magkakaroon ng competition dito kasi different regions can try different solutions. Experiment. Diba? And then, yung nagawa niyang experiment, pwede rin kopyahin ng isa. Kung parehas naman yung kanilang, kumbaga, yung kanilang blueprint. Dahil parehas naman yung kanilang, kung mayari, parehas agrikultura, parehas, kaya pwede. Pero hindi lahat ng blueprint, ng formula, na gawa nitong isa ay maaring applicable nun sa isa. Kaya nga base yan sa kanilang kultura at ekonomiya. Halimbawa, itong Region A, in-improve yung education. Itong Region B naman, magkikreate ng better healthcare. No? Kaya itong isang programa, kunyari, itong programang ito kabila, ay nag-succeed, pwedeng kopyahin niya nitong katabi o nung ibang rehiyon. No? Kita nila, successfully, yung blueprint Gayahin natin. Kaya ang resulta, mga ka-wonder, itong government natin ay matututo mula sa success ng local policies. Hindi ba? Kaya yan yung kainaman ng combination nitong tatlo. No? Pero may mga challenges, mga ka-wonder, alam natin, hindi perfect, no? May challenges, no? Kagaya nitong representation ng regions. Kasi most federal countries, mga ka-wonder, ay may 2 chambers. May Senate, kagaya nitong US. May Senate, then yung Congress, yung House of Representatives dito sa atin. Bakit? Kasi, mga ka-wonder, second chamber, pinoprotektahan niya yung mga smaller regions. No? Protektado niya. Pero kung isa lang yung chamber, large regions may dominate voting. No? Kasi yung maliliit dyan, siyempre, konti yung voters. Diba? Logic lang. Yung larger regions, mas maraming bumoboto. Kasi larger nga So, smaller regions may receive less influence. Yan yung dilemang nakikita rito. Halimbawa, sa isang estado, may 10 milyong tao dyan. Kunyari lang dito sa Pangasinan, kunyari. No? Na may mas maraming kapangyarihang bumoto kaysa dun sa may 500,000 lang na rehiyon. Kaya itong smaller regions, maaring makaramdam, no, na ini-ignore sila
Ganun naman nangyayari ngayon eh. Kung saan ka malakas, doon ka bubuhos, doon tutulungan mo. Pero kay BBM, hindi ganun. Lahat ng rehiyon, tinutulungan niya. Kahit nung nakaraang eleksyon, hindi siya malakas. Isa pa, yung constitutional conflicts, nakikita rin na problema o dilema. Kasi minsan, mga ka-wonder, sa gobyerno, no, nagdi-disagree over dun sa who has authority. Kung sino may authority, nagkakaroon ng disagreement dyan. Halimbawa, taxes, no? Environmental laws, education standards. Yan yung makikita dyan pagdating sa constitutional conflicts. No? Kasi nagdi-disagree nga yung gobyerno, no? Over who has authority. Sino ba may authority dyan? Pero may solusyon dyan, mga ka-wonder. Yung korte magdi-decide dyan, no? Kung sino yung may constitutional authority. Di okay na, na-solve na yung problema. Dahil ito yung dahilan, mga ka-wonder, no? Na yung kaya independent itong judiciary. Importante yan. No? Kasi kumbaga siya yung final arbiter, no? Diyan sa mga ganyang sitwasyon. Isa pa, mga ka-wonder, yung legislative majority dominance. No? Kasi since naisa na nga lang yung chamber, majority party can pass laws quickly. Mabilis nilang mapapasa. May risk. No? Kasi itong minority, no, may opinion sila dyan na magre-receive sila ng less attention. Pero may solusyon pa rin dyan. No? Itong strong courts nga, public consultation, transparent lawmaking. Yan, may mga solusyon lagi. Kaya nga sabi, in every problem, there is always a solution. No? Na isipin nyo lang, siyempre, i-formulate. No? Kaya, hindi totoo yung laging problema. Kasi pag binabayaan mo yan, hindi mo sinusyon, lalaki yung problema. Isa pa, mga ka-wonder, itong legislative o yung executive-legislative deadlock. Itong presidente at legislature, gaya na nabanggit natin kanina, they are actually elected separately. Pero kasi ngayon ang senador at saka presidente sabay sa pagboboto eh. Pero dito, the president and legislature are elected separately. Minsan, mga ka-wonder, nabibilong sila sa different political parties. Gaya ngayon. Kaya ang resulta, mga ka-wonder, yung budget ay madidelay. No? Ano pa? Major reforms may stall. Diba? Yan yung mga problema dyan eh. Titigil, babagal. Pero may solusyon pa rin. Ano mangyari? Of course, tulungan yan. Hindi naman yan kayo eh. Hindi naman all about you. This is all about the Filipinos na pinaglilingkuran nyo. Kaya dapat may negotiation and compromise. Compromise for the sake na ikalulundan at matigilan tong delay at saka yung stall para umusad at lumago. Ano pa? Yung conditions needed for success. Kasi kailangan ng bansa, mga ka-wonder, yung malinaw na constitution. Kaya yan, nakikita natin ngayon, ang dami mga gray area. Ginawa nila, pero sila rin nagdidebate. Bakit? Hindi kasi malinaw. Hindi nakastipulate dito, kagaya nitong senador. Nakulong ng plunder. Naging deprived of liberty. Pero senador pa rin. Pagdating sa botohan, hindi na-clarify sa impeachment court. No, kasi sabi ron 2/3 ng 24 daw. Pero sabi ng ibang abogado, hindi naman sinasabing out of 24 kasi 24 dahil 24 nga ang mga senador. What if hindi na 24, nabawasan, kagaya nito nga nila Jinggoy, nakulong. Naging 21 na lang. Babasihan mo pa rin ba 16? Hindi ba napaka-illogical? Di ba? Kaya dapat malinaw ang konstitusyon natin. Kaya nga dapat ayusin natin eh. Kasi bawat isa naiintindihan kung sino yung may hawak, no? Nitong power na ito. Dapat malinaw. Independent courts, no? Itong mga judges, sila yung magsesettle ng mga constitutional disputes fairly. Kaya pipili dapat dyan ng mga fair naman. Nakita naman natin yung decision ngayon ng Supreme Court. Medyo may nasisilip lang. Nagkakaroon nga lang ng overreaching, no? Na kung ultimo kapwa nila abogado, tinaasan sila ng kilay, kaya nagiging maingat sila. No? At isa pa, itong free and fair elections. Dapat tanggalin na itong Smartmatic, ano? Dapat maging manual. Pero matagal. Ano kaya magandang remedyo dyan? Isipin natin, mga ka-wonder. No? Ang point dyan sa free and fair elections, itong citizens na tayo, no?
pipili tayo ng leader na of course, we can choose leaders honestly. No? Dapat piliin natin yung matino at walang record ng pangungurap. Huwag yung mabait lang sa tuwing eleksyon. Na malayo ka pa lang kahit na mapawisan, mainitan, inaabot yung kamay. Pagdating ng nakapwesto na yan, halos taguan ka. No? Isa pa yung strong local governments. Kasi regions, mga ka-wonder, kailangan capable sa pagmamanage ng kanilang mga responsibility. Kasi responsibility is another thing. No? And of course, managing is different. No? Kumaga, alam mo yung isang lingwahe, pero paano mo ituturo? Alam mo ba? Mga ganun, ano? At isa pa yung transparent finances. No? Yung government, yung ini-spend niya yung dapat maging transparent sa publiko. No? Transparent kasi may pondo Gagastusin na para i-develop yung mga rehiyon, yung national, yung buong bansa. Kaya dapat alam ng tao, transparent ito sa publiko. No? Yung sinasabi pa, isa pa, yung good coordination. Ito maganda to sa form of government ng federalism. No? Federal and regional government should work together. No? Instead na mag-compete. No? Hindi ganun. Pero ito nga sinasabi natin kanina, na yung paglago ng bawat region na maaring magkaroon dyan ng friendly competition. Kasi nakita ng halimbawa na investor, ng mga local na mayayaman sa Pinas, o ng mga foreign, uy, maganda rito mag-invest. Maganda ito, pwede sila mag-invest. Kaya ang overall effect nito, mga ka-wonder, no? Kung ito ay na-implement ng maayos, hindi porke batas-batas lang, kailangan maayos ang pagkaka-implement. No? Ang bansa natin ay maaring mag-experience ng decentralized government. Hindi na nakasentro sa Imperial Manila. Hati na at sabay-sabay ang paglago. Lalago yung bawat region, hindi lang yung Manila. Pati yung rate ng sahod, hindi na ganun. Provincial rate, NCR Manila rate, hindi na ganun. At yung faster lawmaking, mas mabilis kaysa yung nag-i-scratch ng table ang tagal-tagal. No? Ano pa? Stable ang leadership. Bakit? Kasi hati, tama, na-distribute. Hindi nakafocus lahat sa isa. No? At of course, nag-govern ng maayos locally. No? Dahil dito sa isang strong regional autonomy, magiging yung mga region na yan, magiging autonomous. Malakas, strong regional autonomy. At maraming mga citizen, mga ka-wonder, ang magpa-participate pagdating dyan. At yung mga policies, much better. No? No? Match local needs. It can match yung mga local needs. Angkop sa mga pangangailangan. Kaya pag ito naman, mga ka-wonder, ay in-implement poorly, of course, negative, opposite nung kanina. Ang mangyari sa bansa, maaring humarap sa unequal regional development. Lumago yung kabila, ito sa kabila, hindi na pag-iwanan. Yung mga smaller regions, magiging underrepresented. Dahil maliit lang sila, ang hinahabol, mas malaki. No? Constitutional conflicts. Yung mga batas na bawat na in-apply nila o ginawa nila para sa kanila, magkakaroon ng conflict kung hindi ito na-implement ng maayos. No? At ano pa yung sinasabing political gridlock? No? Kasi nga, hindi maayos ang pagkaka-implement. Hindi susunod, hindi kikilos to. O nagkakabantayan, sino ba? Mga ganun. And then, less careful review of laws. Kapag hindi na-implement ng maayos, gaya ng diniscuss natin kanina na may solusyon naman. Kaya dapat maayos ang pag-i-implement. No? Dapat well-implemented. Kaya ang overall assessment natin dito, mga ka-wonder, dito sa tatlong form of government na pinag-isa, bilang conclusion, magiging take-away natin dito. Tandaan natin, mga ka-wonder, no? Kapag pinag-combine itong tatlo, magiging decentralized, hindi nakasentro sa isang rehiyon, magiging efficient dahil isang chamber na lang, mga ka-wonder, ang magpapasa ng batas o mga batas. Stable dahil yung presidente ay may fixed term. Diba? However, ito na naman yung sinasabi na negative. Yung success ay nakadepende pa rin sa strong safeguards, pagbabantay
no? Kagaya ng clear constitution, independent courts, fair election, ito review na lang to, kagaya na nabanggit natin kanina. Electoral rules, no, that protect both large and small regions para hindi feeling insecure itong mga small regions dahil konti lang sila. At effective check and balances. Ito yung isa, ito yun, na dapat hindi ito galing sa gobyerno. Independent na ilagay sa bawat rehiyon na magkakandak ng check and balances kung yung pera na maayos mo na i-distribute, nagamit ba, wala bang ghost project, walang kickback, yan mga ka-wonder. Kaya itong final review or final message ko mga ka-wonder sa inyo, patungkol dito sa diniscuss nating tatlong form of government na pinag-isa, itong federalism, unicameralism, at presidentialism ay hindi ito automatic na maganda o masama. No? Ang success nito mga ka-wonder ay nakadepende kung paano sila na-design at na-implement o naipatupad. Kaya yung bansa na may malakas na institution ay makakapag-benefit ng mabilis, no? Mula sa mabilis na desisyon o decision making, greater mga ka-wonder, greater regional autonomy sa mga probinsya, no? At stable yung leadership. Kaya habang yung mga weak institution, magdi-lead ito ng inequality kapag hindi natin maayos itong na-implement, political conflict, and insufficient oversight of laws. Kaya maganda yung batas, pero then again, maganda dapat ang pagkaka-implement. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video mga ka-wonder para malaman nila itong tatlong formula, tatlong form of government na pagsasama-samahin ay napakaganda para sa ating bansa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.